Sinugod ako ng nanay niya dito sa amin. At ang sabi sinisiraan ko daw yung anak niya. Ang sabi ko, papaano ko siyang sisiraan hindi naman ako nalabas ng bahay. Tapos mga ilang araw ay maglalabas sana ako. Tinanong ko si Papa kung nasaan yung washing. At ang sabi niya hiniram daw ng kapitbahay namin. Ang kapal ng mukha, matapos nila akong siraan, hihiram sila ng washing. At ginawa pang uto-uto si Papa. Sa sobrang pagiging friendly ko ay mabilis ko silang nakasundo. Lagi akong tumatambay sa kanila at nagdadala rin ako ng pagkain. Kasi lagi rin naman akong walang kasama sa bahay. At kung ano ang meron sa akin ay binibigyan ko rin sila. Hanggang sa nagka-boyfriend ako at kapitbahay lang din namin. At may trabaho naman ang boyfriend ko. At once a week ay umuwi yung boyfriend ko dito sa barangay namin. Lagi siyang may dalang pasalubong at kada humihingi ang kaibigan ko ay binibigyan ko naman. Tapos nung nasira yung cellphone niya ay pinahiram ko rin siya at nakiki-online siya sa akin na para makausap niya yung mga boyfriend niya. Mga kasi ang boyfriend niya ay 5 at proud pa siya na madami siyang lalaki. Hanggang sa nagkaroon ng palabas sa barangay namin dahil nga malapit ng magfiesta. Kasama ko siya at parehas kaming walang pera noon. Tapos nakita niya yung mama niya, humingi siya ng pera at binigyan naman siya nito. Bumili siya ng pagkain pero hindi niya ako binigyan, pero para sa akin ay okay lang yun. Tapos nakita ko yung pinsan ko at pinuntahan ko yung pinsan ko at kinamusta ko siya. Tinanong ako ng kaibigan ko kung sino yun at ang sabi ko naman ay pinsan ko yun. At nakita niya na binigyan ako ng pinsan ko ng 200. Ang sabi sa akin ng kaibigan ko ay ilibre ko daw siya. Nilibre ko siya ng shawarma pero hindi man lang siya nag-thank you. Pero para sa akin ay okay lang yun. Hanggang sa nag-day off yung boyfriend ko at nagpasundo ako. Fast forward ay nasundo na nga kami. At sinabi ng kaibigan ko sa boyfriend ko na nambuburaot daw ako kung kani-kaninong lalaki. Na ang depensa ko naman ay pinsan ko yun. Tapos tumawa lang siya. Makalipas ang ilang linggo ay hindi na niya ako pinapansin. Papansinin lang ako kapag may hihiramin siya sa akin. Kaya't nag-notes ako sa Facebook ko na naaalala niyo lang ako kapag may kailangan kayo. At nag-react siya sa notes ko. At sabi niya, para yun lang ina-notes pa. Kaya't ang reply ko naman sa kanya, bakit tinamaan ka? At mula nga nun ay hindi na kami nagpansinan. Hanggang sa nalaman ko na pinagsasabi niya na nabuntis daw ako ng boyfriend ko. Nakakasama ko lang naman yung boyfriend ko kapag napunta ako dun sa bahay ng boyfriend ko. At saka kasama namin yung ate niya. At ang dami niya pang sinabi na kesyo wala daw kung utang na loob. Ni piso nga wala naman siyang naiambag sa akin. At nakatap pa yung kuryente nila sa amin. Isang araw nga sinugod ako ng nanay niya dito sa amin at ang sabi, sinisiraan ko daw yung anak niya. Na ang sabi ko, papaano kung sisiraan yung anak niyo hindi naman ako nalabas ng bahay. Makalipas ang ilang linggo ay naisipan kong maglaba. Pero napansin ko na wala yung washing sa bahay namin. Tinanong ko si Papa kung nasaan yung washing namin at ang sabi ng Papa ko, hiniram daw ng dati kong kaibigan. Sa sobrang inis ko, sinabihan ko sila ng makapalang mukha. Matapos nila akong siraan, hihiram sila ng washing at ginagawa pang uto-uto si Papa. At sinasabihan pa nilang manyakis ang Papa ko. Naalaman ng ate ko yon at nagtanong sa akin na kung bakit daw kami nagkakagulo. So sinabi ko na iniskandalo ko ng nanay ng dati kong kaibigan. Tapos ngayon hinihiram yung washing namin. Hanggang sa nagkasagutan na nga yung ate ko at yung mama ng dati kong kaibigan. Tapos ang sabi sa akin ng dati kong kaibigan na maayos pa daw sana kami. Na ang problema nga lang daw ay nagsumbong ako. So tinanong ko siya kung sino bang nauna. At sinabihan ko siya na hindi na talaga maayos yung friendship namin dahil nga sa pinagagagawa niya. Mamilan sana mabasa niyo po yung kwento ko. Letter sender, Mira. Ang tari ni Mother. Nakatapa yung kuryente niya na, paano na lang kung hindi? Buti na lang nauuto yung papa mo kung hindi na nga pa sila sa gabi. Parehong buraot yung mag-ina. Kausapin mo yung tatay mo at umagwanta kayo. Na kasi baka mamaya step mom mo na yung kapitbahay nyo at maging step sister mo yung buraot mong friend. Kaya't sabihin mo yung papa mo na huwag magpauto bago pa maging isang pamilya kayo.